dalang mga posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang When Sick or Disabled. Dear God, thank you that you're God of healing, that you're God of company and companionship. Sinasamahan mo kami, naunawaan nyo kami, at kayo, Panginoon, ang pwede naming hawakan, sundan, at kayong aming gabay, sandalan, kung kami ay nagkakaroon mga panahon ng kagipitan. Turuan nyo kami, Lord, kung ano pong dapat namin gawin sa mga karamdaman namin at karamdaman ng kapwa. Linisin nyo po kami, inaamin, tinatanggap, at hinihingi namin ng tawad sa iyo ang mga pagkukulang namin. Punan nyo po kami na inyong pag-ibig at gawin nyo kaming karapat-dapat na tumanggap ng pagpapala dahil ginagawa nyo kaming karapat-dapat sapagkat kami minamahal, tinatanggap at pinapatawad nyo. May your mercies abound in our lives. We pray for our loved ones who are not with us right now. Empower them as well. Protect all of us, Lord, from works of evil, evil men and evil spirits, even from our own weaknesses. Walk in our midst. Bring us the blessing, Lord, that we need. Dispense your goodness to us. We lift up your name. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our Healer, we pray. How do you handle sickness or disability? At ang una nating pag-usapan, yung atin mismo sa sarili nating katawan, sa sarili nating kalagayan, yung dumating na, yung dumarating, nandyan o maaaring darating pa, bagamat dinadalangin nating huwag. Pero kung sakali man, ano ang maaaring nating mapulot ng mga aral sa ilang mga halimbawa sa Biblia? Halimbawa, si King Hezekiah. 2 Kings 20:1-7. About this time, Hezekiah got sick and was almost dead. Isaiah the prophet went in and told him, "The Lord says you won't ever get well. You are going to die, so you had better start doing what needs to be done." Naranasan na ba natin yan sa mahal natin sa buhay na nataningan? Sinabi, ikaw, 2 linggo ka na lang, 1 buwan ka na lang, 6 na buwan ka na lang, etc., etc. Itong si Haring Hezekiah, ang pumunta sa kanya yung propeta. A very, very reliable prophet. Sabi niya, mamamatay ka na, hindi ka nagagaling. So ayusin mo na yung pamamahay at nang sa ganon, hindi gulo ang iyong iwan. Verse 2, Hezekiah turned toward the wall and prayed, "Don't forget that I have been faithful to you, Lord. I have obeyed you with all my heart, and I do whatever you say is right." After this, he cried hard. Before Isaiah got to the middle court of the palace, the Lord sent him back to Hezekiah with this message. "Hezekiah, you are the ruler of my people, and I am the Lord God, who was worshipped by your ancestor David. I heard you pray, and I saw you cry. I will heal you, so that 3 days from now you will be able to worship in my temple. I will let you live 15 years more, while I protect you and your city from the king of Assyria. I will defend this city as an honor to me and to my servant David." Then Isaiah said to the king's servants, "Bring me some mashed figs and place them on the king's open sore. He will then get well." Very dramatic. May sakit ang hari, pumunta yung propeta kasi merong mensahe galing sa Diyos. Alam nyo, hari, hindi na po kayo mabangon. Ikamamatay nyo na yan, tuloy-tuloy na yan. So mag-ayos-ayos kayo ng inyong mga iiwan para matino ang kalagayan ng kaharian at ng inyong sambahayan. At tapos, umalis na uli ang propeta. Pag may naman dadalaw sa yung ganito, no, kahit propeta, parang wag na lang. No? So, para yung mga dumadalaw sa atin, kumisang, naku, ganyan-ganyan, yung dinalaw namin no isang linggo, namatay na. Eto ka, pasyente ka, nadidinig mo yung chismisan ng mga dumalaw sa'yo, mga visitors from hell. No? Mga nakakasira ng loob, mga nakakapagpanik.
So, papaalis na si propeta, sa kalagitnaan pa lang ng paglalakad niya doon sa bulwagan, pinabalik siya ng Diyos. Nadinig ko ang iyak, kasi nag-iiyak sa Diyos. Di ba? Bumalik ka. Sabihin mo, hahabaan ko pa, dadagdagan ko pa ng 15 taon. So, 3 days lang makakabangon na si John to worship me. Ipoprotect ko pa kayo sa mga kalaban ninyo. Ang daming bonus na kasama dahil lang ang ginawa niya, nanalangin. Nadaig ng panalangin yung prophecy. Nadaig ng panalangin yung pasya na ng Diyos na mamamatay na siya na ipinasabi sa prophet. Nanalangin, umiyak sa Diyos. Kung meron tayong karamdaman, cry out to God. Believe that God hears. But remember this, there was faith in spite of the prophecy. Tinaningan, pero humingi pa sa Diyos ng habag. Do not give up easily kahit sino magtaning sa inyo. Ito nga, propeta na yung nagtaning eh. Mensahero na ng Diyos, dinaan sa iyak. Do not give up easily. Kahit sino pa, ang doktor na nagsabing, naku, ganito na lang, ganyan. Huwag kayong mawala ng loob. Dalhin sa Diyos ang kaso. No? Pero tatandaan nyo, may kakambal yun. Have heavenly deposits. Maraming deposito. Sabi, Lord, di ba lahat ng pinapagawa nyo sa akin ginawa ko? Lahat ng kabutihan ay binibili ninyo? Na ang pananampalataya ko ay gano'n na lamang at ako'y masunurin? No? So, there were deposits in the Lord's bank. And what were those deposits? Faith, obedience, and righteousness. Lahat po ng matuwid na ipinapagawa nyo, ginawa ko. So, please naman, Lord, extension naman. Sabi natin, oo nga, sige, okay. Balik, prophet. No? Sabi, kakahiya naman, nag-prophesy na ako doon. Diba? Bumalik ka. Sige, sabihin mo, 15 years pa at may dagdag pang bonus. The Lord heard his prayer and his cry. Ngayon mga kapatid, kung iiyak-iyak kayo sa Diyos, may ungkat-ungkat naman kayo na ginawa niyong mabuti. No? Hindi naman tayo nakakapanumbat sa Diyos. Hindi pwede, baka makipagtuusan ng Diyos. Siyempre, talo tayo. Pero meron man lang kayong ma-withdraw sa ganito mga moments kasi meron siyang deposits. May pinagparoonan. The Lord heard his cry, his prayer, and the Lord changed his dealing with Hezekiah, and he would give him 15 more years, plus protection. At ano pa? How do you handle sickness or disability? Receive practical medication. Matapos sabihin ng Diyos na, o sige, dadagdagan pa natin ang buhay niya. Pumunta ang propeta, sabi niyo, madadagdagan ka pa, 15 taon. Tapos nagbilin siya, etong itapal niya sa mga sugat niya, gagaling. Alam naman pala ng propeta ang itatapal, hindi ipinayo. No? Kasi hindi naman nga ipinapapayo sa kanya. Pero ngayong sabi ng Diyos, sige, habaan ang buhay niya. Sige, ganito lang gawin niyo, tapal-tapalan niyo ng ganyan, 3 days babangon. He received practical medication. Hindi ko mo meron kang faith at naniniwala kang gagaling ka na, ayaw mo nang tanggapin. Ba, sabi ng hari, ay sinabi mo na gagaling na ako, hindi ko na kailangan niyang gamot. Di ba? Nagpagamot din siya. Ginagawa niya kung ano yung practical. Maraming mga tao, hyper faith ang umiiral, ayaw man lang gumawa ng natural at practical na paraan para siya gumaling. Tatandaan natin na ang Panginoon din ang Diyos ng kalikasan, He's God of nature. So when He uses natural things and natural law and even science, which is the product of the mind, and the mind is the product of God's creation, helpful din yun. Kailangan ginagawa mo kung ano yung pwede. Kahit pa nga, nananalig ka. Kasi yung pananalig, dadagdagan mo ng practical work, napakalakas nun. So, receive practical medication in spite of godly pronouncements. May isa pa si Job. Ang lusog-lusog. Dumaan sa pagsubok na balot ng kotakot-takot ng mga sugat, galis, at kung ano-anong mga kasakitan ng buong katawan. Job 2:7-10. Satan left and caused painful sores to break out all over Job's body from head to toe. Then Job sat on the ash heap to show his sorrow. And while he was scraping his sores with a broken piece of pottery, his wife asked, "Why do you still trust God? Why don't you curse Him and die?" Job replied, "Don't talk like a fool.
If we accept blessings from God, we must accept trouble as well. In all that happened, Job never once said anything against God. Ito naman si Job, ang pagkakasakit niya talagang made in heaven. Pagsubok. O tulad naman ng prophet na ang sabi, mamamatay ka na, sabi naman itong asawa, kamot ka ng kamot dyan, kaskas ka ng kaskas sa mga galis mo. Sumpain mo na nga ang Diyos, tapos mamatay ka na. Wala nang pag-asa yan. Sige, pareho na naman nakakasira ng loob. No? At sabi ni Job, huwag kang magsalita ng ganyan na para walang utak. Ang dami nating natanggap na blessing sa Diyos. Buong puso nating tinanggap. Ngayon, ito binibigay. Ayaw mong tanggapin. Pag Diyos ang nagbigay, tanggapin. At hindi daw nagkasala si Job, ni nanisi o nanumbat sa Diyos. Now, how do you handle sickness and disability? According to Job, do not let people discourage you. Kahit ano pa sabihin nila, may relasyon ka sa Diyos, may pananalig ka, kahit inuhusgahan ka ng tao, sinisira ang loob mo, huwag kang magpapadala. Especially, tulad nga na sinasabi natin, mga visitors from hell. Tulad na itong asawa na to. Sa halip na makatulong, sinabi pa, sumpain man lang ang Diyos. Ang lansa-lansa mo, nilalangaw-langaw ka dyan, mamatay ka na. Saan ka nakakita ng ganong asawa? Meron kaya ditong ganon? Diba? Yung hirap na yung asawa, sinusumbatan pa, ninanag pa. No? Do not let people weaken your faith. Nung inubos si Satanas sa mga mahal sa buhay nitong si Job, lamatay lahat ng anak, kaya naman pala itinira tong asawa, kakampi niya. No? Kasama niya magpapahirap kay Job. Nagtataka ka, namatay lahat yung buong pamilya, yung asawa na tira. Yung pala, kakampi ni Taning. Do not let people drive you away from God. Yung mga nagsasabi sa'yo, godly ka, hallelujah ka dyan, pa-Bible ka pa, tingnan mo, ganyan-ganyan yung buhay mo. Talikmukuran mo na yan, limutin mo na yan, huwag ka na magganyan. Huwag kayong magpapadala doon. Accept God's dealings with you. God is God. He is supreme. He rules. He is sovereign. Hindi natin siya laging kayang maintindihan, pero lagi siyang tama. At napakahalaga na hindi magbabago, hindi manghihina ang iyong pagkapit sa Diyos, kahit parang ang Diyos mismo ang nagwawagwag sa iyo. Hindi niya gagawin yun, at kung gawin man niya sumandali, may hangganan according to the grace that He allows us to endure. No temptation, no trial comes to people without God's very exact measurement. At hindi siya nagbibigay ng lampas sa kakayanin nating dalhin kung magpapasya tayong magpakatibay at dalhin yon. At ano man mangyari sa ating buhay, do not blame God. And therefore, do not sin against God. Lalo kung nagkakasakit ka na, naghihirap ka na, nagigipit ka na, tapos makikipagkagalit ka pa sa Diyos, saan ka nalalapit? Mas hirap, mas gipit, mas dapat kumapit sa Panginoon kasi lalong siya lang ang natitira nating pag-asa. At mawala man lahat ng mga mahal sa buhay at yung matira man dyan, pinapahirapan ka habang kakampi ka pa ng Diyos at kakampi mo siya, you are going to be victorious. Huwag tayo nagpapadala sa pagpapahina ng loob. You and God are always a majority. Kaya dapat, ito naman, ito pa nga nagdala sa akin kay Lord, ito pa nga ang inaasahan ko, ito pa nga inspirasyon ko, tapos ganito lang pala, manghihina ang loob ko. No. Sa Diyos tayo tumingin, sa Diyos tayo umasa, sa Diyos tayo kumapit. Paminsan-minsan, nabibigyan tayo ng inspirasyon, encouragement ng kapwa, pero huwag yung ilagak ang lahat-lahat sa kanila. Kasi tulad din natin, tao ang kapwa natin. Mga panapanahon na siya malakas, may panahon ding mahina. May panahon na pwede kanyang tulungan at may panahon siya patong dadagan sa iyo at hihila pababa. Kaya dapat sa Diyos talagang unang kapit. Kahit may minsan nakaka-inspire sa atin, at nakakapagbigay sa atin ng tulong pero huwag dun laging iaasa. May isa pang guro sa atin kung tayo nagkakaroon ng mga parang imposibleng mga kalagayan, the bleeding woman. Matthew 9:20-22. A woman who had been bleeding for 12 years came up behind Jesus and barely touched His clothes. She had said to herself, "If I can just touch His clothes, I will get well."
Jesus turned, he saw the woman and said, "Don't worry, you are now well because of your faith." At that moment, she was healed. Gumawa ng paraan ang babaeng ito. So anong dapat natin gawin, mga kapatid? Kung meron tayong mga karamdaman na saan mo man dalhin, hindi gumaling-galing, touch Jesus. Connect with God. At huwag kayong papayag na may pipigil sa inyo. Unang-una, she was bleeding. She should have not touched Jesus. Kasi she was considered unclean. Pero si Jesus yun eh. Huwag yung sabihin, ako hindi na ako kayang tulungan ng Diyos o nakakahiya na sa Diyos, ang lalalala ko na. Walang hindi kaya ang Panginoon. Ngayon, yung iba nakakahipo sa Panginoon, nandyan naman, pero bakit wala nangyayari? May kulang, pananalig. Sabi niya, mahipo ko lang. Hindi naman yung tela yung nagpagaling eh. Yung connection niya symbolized by that act. At napakahilig kasi ng mga Oriental people na laging may hipo, merong lapat, merong physicalization. Ganun tayo eh. We are a touching people. Kaya sabi niya, mahipo ko lang, gagaling ako. Paano nyo hihipuin ang laylayan ng damit ni Jesus? Wala naman siya at hindi naman siya naglalakad sa ating paligid. Siyempre, when we pray, when we read the Bible, when we let the Holy Spirit explain to us the mysteries of God's words, and when we obey, we are touching Jesus. Pag tayo ay gumagawa ng mga gawain ng Panginoon, paglilingkod sa kapwa, pagtulong, we are touching Jesus because we are side by side with Him serving the people. What is the best way to fellowship with the Lord? To serve because the Lord serves. At kung invisible man ang Panginoon, tuwing naglilingkod ka, may ginagawa ka na gusto ng Panginoon na ginagawa ng mga anak niya, nandun ka, rubbing elbows with the Lord. Because pareho kayo ng ginagawa. So this bleeding woman has something great to teach us. Hindi siya karapat-dapat, kababae pa niyang tao, tas naubos na ang mga pera niya sa pagpapagamot, wala namang napapala. Ginawang last resort ang Panginoon. Siguro noon lang niya nabalitaan. Pwedeng gawing last resort ng Panginoon kung talagang hindi mo alam, you did not know any better. Pero dapat tayo nakakakilala sa Panginoon, siya na yung first resort. Siya na agad, hindi yung, wala na tayong magawa, mag-pray na lang tayo. Pray agad, yun ang una. Tulad ng ginawa ng hari. Sinong makakapagsabi na propeta, na guaranteed prophet, sinabi ng hindi ka nababangon, nabaligtad pa ng panalangin? Sino ang mga tunay na malalakas na tao? Yung taong nananalangin. Sino ang tunay na mga makakapagpabago ng kalagayan niya, ng kapaligiran ng mundo? Yung taong may pananalig at nananalangin. Because prayer is very appealing to God. Hindi pinapaliwanag sa atin, pero hindi ma-resist ng Lord na makinig sa prayer. At nakikinig siya. Kung ang Panginoon ay laging nakikinig sa prayer, gaano naman tayo kadalas manalangin? Yung iba ang tamad pa, lagi nagpapapray sa iba. Text ng text, ipag-pray mo ko. Teka, ikaw ba nagpe-pray sa sarili mo? Papray ka ng papray. Diba? Kasi yung prayer, hindi ka lang humihingi sa Diyos, nakikipag-fellowship ka. At mahilig makipag-fellowship ang Diyos sa atin. Do what you can to connect with God. Sometimes you connect with God through singing. Pag kumakanta ka, talagang nakokonek yung spirit mo sa Panginoon. Hindi ba may parang halos himalayang musika? Kumakanta ka, lalo dinidibdib mo, may nangyayari sa'yo. Para kulang na lang umangat ka sa lupa dahil talagang nalilift up ka. So you get connected. When you read the Word of God, you get connected. When you meditate, you get connected. When you do Christ's work, you get connected. So believe in the Lord and believe in miracles. Sabi ng babae, mahipo ko lang. Naniniwala, walang kaduda-duda. Naganap. Kahit walang permiso ng Panginoon, nangyari. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, available, open to all. Hindi mo na kailangan lagi ipagpaalam. Dahil alam na natin ang kalooban niya, yung mabuti para sa atin. Si Saul, isang hari na who fell out of grace. Dati siya yung uso sa blessing ng Diyos. Tapos marami siya pinaggagawa na wala yung blessing sa kanya. At hindi lang yon, nagkaroon siya ng grave and deep depression.
Maraming mga psychiatrists at mga clinical counselors, ang basa nila sa nangyari kay Saul, it was what? Deep depression. Yun nangyari sa kanya. 1 Samuel 16:14-23. Ngayon, hindi na to sakit ng katawan, sakit ng isip at damdamin. The Spirit of the Lord had left Saul, and an evil spirit from the Lord was terrifying him. It's an evil spirit from God that's frightening you. Saul's official told him. Galing nila na diagnose sila, yung pinanggagalingan ng problema niya. Hindi siya makatulog, siya balisang-balisa, laging ninenervyos at takot. Nagkakaroon siya ng mga phobia, pinagpapawisan ng malamig, hindi makatulog sa gabi. Akala mo laging may nagpapahirap sa kanyang kalooban, binabangungot, lahat ng mga hirap na yan. Sabi niya, may masamang espiritu na pinayagan ng Diyos. Nangat-ngatin niyang mga utak mo. No? Torturing you. Your Majesty, verse 16, let us go and look for someone who is good at playing the harp. He can play for you whenever the evil spirit from God bothers you, and you will feel better. All right, Saul answered, find me someone who is good at playing the harp and bring him here. A man named Jesse who lives in Bethlehem has a son who can play the harp, one official said. He's a brave warrior. He's good looking. He can speak well, and the Lord is with him. Saul sent a message to Jesse, tell your son David to leave your sheep and come here to me. David went to Saul and started working for him. Saul liked him so much that he put David in charge of carrying his weapons. Not long after this, Saul sent another message to Jesse. I really like David. Please let him stay with me. Whenever the evil spirit from God bothered Saul, David would play his harp. Saul would relax and feel better, and the evil spirit would go away. Pay attention to details. Sobrang depression ang nangyayari sa haring ito. Ang payo sa kanya, spiritual ang problema mo, or mental, or emotional. In other words, it's not a physical sickness. Ang kailangan mo, may mag-minister sa iyong spirito. Sabi ng mga tao. Kailangan makahanap tayo ng magaling na musician. At pagka nagkakaganyan-ganyan ka naririndi, natatakot, na stress, tutugtog siya. Marerelax ka. At pag narelax ka, lalayas ang masamang espiritu. At sabi nga ni Saul, sige, humanap. Nakita si David. Sabi, nakita na namin. Matapang. Siyempre, pag mahina loob mo, kailangan mo kasama buo loob. No? Yung sabi, kamatakot dyan, ganyan lang yan, kaya natin yan with the Lord's help. Sabi, matapang, good looking. Alam niyo yung kagandahan, kung minsan minamaliit ng mga Kristiyano, di ba? Akala mo naman ayaw nilang gumanda. No? Pero, hindi lang pala talaga maganda, kaya binabaliwala na lang yung kagandahan. May ministry ang kagandahan. At syempre, physically, lahat naman maganda sa Panginoon, meron lang tayong standard na sinusunod, yung iba tuloy nagmumukhang hindi maganda. Pero sabi, ito magandang lalaki. At masarap magsalita ito, masarap pakinggan. He speaks well. At higit sa lahat, kinakasihan siya ng Espiritu ng Diyos. Kita niyo mga qualification na pwedeng tumulong doon sa nababagabag. Ngayon, masama na loob mo, natatakot ka na, ninenervyos ka na, tapos yung asawa mo na hindi nagsusuklay. Hindi maganda. Diba? Pag nakita mo, nagugulat ka, lalo't gabi. So, paano minister nang hindi ka maayos, mukha kang sa burayray, di ba? Tapos ikaw yung number one na nervyos. May sakit yung asawa mo, naku, tinenervyos ko. Ikaw na nauunang naninigas doon. Paano ka magme-minister? Tapos yung magsasalita ka, pabalang-balang, pasigaw-sigaw, mga pangit na mga topic, pangit na mga boses. Makakatulong ka ba nun? So sabi, humanap ka ng ganito. Anong lesson dito mga kapatid? Una, get and receive advice. Ang nagpayo sa kanya, yung mga nasa paligid, kasi kilala siya eh. Ang tunay na problema mo, spiritual, emotional. And then have gifted and anointed people minister to you. Iba-iba ang giftedness. Si David was gifted with music.
Meron naman gifted with counsel. Meron naman gifted with good words. Meron gifted with teaching. Gifted with singing. Kung anong kailangan ninyo, may tao ang Panginoon na gagamitin niya para kayo paglingkuran. At sinadya ng Panginoon ang mga gifts na ito, ikinalat niya sa iba't ibang tao para kailangan natin ang isa't isa. Puwersado ka na umasa sa iba kasi yung kailangan mo nasa kanila. Kaya kung ano naman yung nasa atin na kailangan nila, yun naman ang binibigay natin. So that we will need each other, and upon needing each other, we fill each other's needs, then we become one functioning organism, one family. Yan ang kalooban ng Diyos. He gave some to be prophets, some apostles, some teachers, some evangelists, iba-iba. Kaya mahalaga yung fellowship, mga kapatid. Kasi it's only in the fellowship where all these gifts are complete and they can be ministered to you. And when you're absent from the fellowship, you cheat all of us. Why? Because you have a gift that God has designed that you give to us. And we have a gift that we give to you. Tulungan. Kung anong pangangailangan ng kapatid, ibinibigay mo. Yung kailangan mo naman, ibinibigay din ng kapatid. Bakit naman musikero ang kailangan nitong si Saul? Kasi nga, wala siyang peace of mind. Kailangan niya ng therapy. Kailangan niyang mapayapa, mapanatag. Sa ganitong uri ng mga sakit, mga kapatid, sakit ng isip, sakit ng damdamin, sakit ng emosyon, what we should do? Relax. Kaya ngayon, ang dami ng mga spa, ang dami ng mga kung ano-ano, kasi yung stress ng city life, kailangan mo ma-relax. Ang mga paa natin, lagi nakasapato, so hindi na namamasahe yung mga nerve endings sa talampakan, na kung taga-probinsya ka at naglalakad ka araw-araw sa batuhan, hindi mo kailangan ng foot spa. Kasi acupressure yun na natural. Di ba? Hindi mo kailangan magbayad sa spa para mag-jacuzzi kung naliligo ka sa ilog. No, na dinadaan ka ng mga malalaking agos at kuminsan may kasama pang mga palapa ng nyog. O, talagang natural lang yung scrubbing. Kaya napakapalad ng mga nabubuhay ng malapit sa kalikasan. Pero pag nasa city ka, everything is artificial. You need to recreate soothing, relaxation, and relaxing activities. Pero dito, nakita natin mga kapatid, ano ang gamot? Surround yourself with pleasant things. Hindi lang ito gamot, prevention din. Kaya niyong pabanguhin ang bahay niyo, pabanguhin niyo. Ang tawag dyan, aromatherapy. Kasi ang maamoy ng ilong mo, diretso sa brain. Brain agad. So, syempre, alam nga namang ma-relax ka kung ang naaamoy mo, saksakan ng sangsang na baho. Diba? Kung ang naaamoy mo, parang humahalimuyak na sampagita, o hasmin, ilang-ilang, kahit mainit ang ulo mo, lalamig. Lalo't ang naamoy mo, pagkabango-bangong ginisa. Siyempre, sasarap ang gana mo dahil may naaamoy ka. Kaya yung mga tao, gusto nyong malayo kayo sa maraming sakit, simple lang, pabanguhin nyo yung kapaligiran. Huwag lang sobra dahil namamatay yung sense natin ng pang-amoy pag sobra. Ayusin mo, pagandahin mo. Di ba si David sabi, magandang lalaki yan. Pagandahin mo ang iyong bahay, pagandahin mo ang arrangement ng iyong mesa. Yung makita mo palang yung mesa mo, ang gulo-gulong parang sumabog, wala namang granada, magkakasakit ka. Yung pagbukas mo sa cabinet, napakaburara, gulo-gulo. May pusa pa sa loob. So, paano ka gagaling nun? Kailangan maayos. Ang Diyos maayos eh. Ayusin mo pa lang ang iyong buhay, ayusin mo yung bag mo, ayusin mo yung buhok mo, ayusin mo yung kapaligiran, gagaling ka na. Yun ang pinayo. Hindi naman kung ano nung mga mahirap gawin eh. Tugtog lang. Kasi, bantayan nyo yung sabi sa verse, then you will rest. And after you have rested, the evil spirit will leave you. Hindi, the evil spirit will leave you, then you can rest. No, rest. And the evil spirit will leave you. Kailangan ipinapahinga natin ang ating isip, ang ating katawan, sapagkat yung pagod na isip at pagod na katawan, playground yan ng mga impacto. Pag lagi kang aligaga, lagi kang nagmamadali, lagi kang nagra-rush, laging pagod na pagod, kakasakit ka.
mainit ang ulo mo, lagi kang galit. Kaya sabi, learn to relax. On the seventh day, God rested. Diyos nga, nagre-rest. Pero alam niyo yung rest ng Panginoon, hindi naman yung natulog na lang siyang ganon. Kasi ginawa niya yung kanyang creation on the seventh day, in-appreciate niya. So may gagawin ka, appreciatein mo ngayon. May niluto ka, kakainin mo ngayon. Meron ka nilabhan, pinladya, isusuot mo ngayon. Kailangan pakinabangan mo because beauty ministers. God is God of beauty. And when we say beauty, we don't mean a certain standard of what is physically beautiful in a person's body. Alam niyo yung beauty, basta may harmony, may balance. Beautiful yun. Maghahain ka nilang, tuyo lang yung ulam mo, may kamatis, lagyan mo ng floral formation. Hindi basta mo lang itinambak doon, itong tuyo. Diba? Wala ka art-art. Kailangan masaya, maganda. Find comfort. Find therapy and find beauty. Ngayon, mga kapatid, dapat tayo yon, yung parang si David. Pag tinitingnan ka ng tao na i-inspire, kasi maganda kang tingnan. No? Hindi nagmamantika ang mukha mo. Yung pinapahit-pahiran mo man lang ng kung ano yan para mukha kang bagong pahinga kahit pagod. Yung hindi pagka naamoy ka, talagang hindi na siya hihinga, di bali nang masuffocate. Huwag ka na lang maamoy. So, we minister to people. Yung paglilinis mo sa katawan mo, sa environment mo, ministry yan. Hindi lang yung pagkanta sa choir o pagpipreach ang ministry. When you enable people to rest and find beauty and inspiration, that is a very special ministry. Importante, lalo kung kayo asawa, di ba? Yung magmi-minister ka, syempre. Magagargle ka man lang. Hindi yung alam nyo yung mga diwata sa Ilog Cosito na nakamamatay ang baho ng hininga sa Florante at Laura. So, kailangan hindi ka ganun. Lalo't meron kang kapartner sa buhay. Marami kasi mga kapatid, pagka matagal na mag-asawa, hindi na talaga, walang ka-hygiene. No? Yung nakahiga, kain ng kain, makakatulog na lang. My goodness, can you imagine kung anong amoy niya mamayang alas 4 ng umaga? Tapos good morning sa'yo, talikod ka naman ng talikod. Sumasama naman ang loob. So kailangan minister through beauty. When sick or disabled, do this. Get these things. And when ministering to the sick or to the disabled, provide this. At may isang mahalaga dito, whether or not you are the caregiver or you are the one being taken care of, put your house in order. Yan ang 10. Put your house in order. Always. Napakahirap nung may sakit ka, tapos may ipinapakuha kang gamot sa kasama mo sa bahay, hindi niya malaman kung nasaan dahil ang gulo. O kaya nag-aagaw buhay ka, hindi pa malinaw sa mga tagapagmana mo kung sino ang mamana nito at noon. May bank account ka, hindi alam ng mga mahal mo sa buhay kung nasaan, anong number. Nakakadagdag sa stress mo yon. Kaya ang sabi ng propeta, mamamatay ka na, put your house in order. Huwag kang bigla mamatay, ayusin mo yan, parang iiwan mo maganda. Nakakadagdag ng ating dalahin sa loob kung hindi malinaw ang mga bagay-bagay. So put your house in order. Do your best, pray your best, and leave everything up to God. Aming Diyos. Salamat dahil meron kaming pwedeng lapitan. May mga mahal kami sa buhay, may mga espesyalista, may mga doktor. But above all, nandyan po kayo. Dalangin namin, Panginoon, yung kapangyarihan nyo, lumukob sa amin, pagalingin nyo po kami sa aming mga karamdaman. Mga kapatid, magsayuko tayong taimtim sa Panginoon. Sino man ang may karamdamang mabigat, ilapit nyo ngayon, humingi tayo sa Panginoon ng kagalingan. Yung Diyos ni Hezekiah, Diyos din natin. Yung Diyos ni Job, Diyos natin. Ang Panginoong Yesus, the same yesterday, today, and tomorrow. Sa ilang saglit ng katahimikan, manalangin kayo para sa kagalingan ng inyong sariling mga katawan. Sa susunod, ipapanalangin naman natin ang mga mahal natin sa buhay. Pero ngayon, I'd like you to pray for yourself. Kung ano ang inyong karamdaman, lalo't mabigat ito, ilapit ngayon, ihingi ng himala sa Panginoon.
At nais kong ipanalangin din kayo, kayong may mga dinaramdam, yung sa palagay nyo talagang mabigat na mga karamdaman, hindi lang common cold, hindi lang ordinaryo, kundi may kabigatan. I want you to stand. We're going to pray. We're going to ask God to touch your body. We're going to ask God to move in our midst and do what is good at. Yes, you stand before the Lord and say, Lord, I want your healing. I want your touch right now. Dumadalangin ako, Panginoon, kayo lang ang tunay na walang mintis kung magpagaling. Loobin ninyo na pagalingin kami. Sino pang tatayo at tayo hihingi sa Panginoon ng kapangyarihan. Mga kapatid, kung meron kayong pananagutan at alam nyo yon, kung ba't kayo may karamdaman, halimbawa kayo nagpabaya sa sarili o napilitan kayo magpabaya, kung ano man yon, kung meron kayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos dahil may pananagutan, ihingi nyo muna ng tawad ngayon. Makipaglinaw sa Diyos at sabihin ang inyong mga pagkukulang kung bakit dinaranas ang karamdamang ito. Yun naman ay kung meron kayong alam, lumapit sa Diyos, humingi ng tawad. Maya-maya mananalangin tayo sabay-sabay. Ama namin sa langit, kayo na nakakaalam ng kalagayan ng bawat katawan namin. Kayo na hindi namin pwedeng paglihiman kung paano kami nag-alaga o nagpabaya sa mga katawan namin. Kung meron kami mga pagkukulang na alam, Panginoon, patawarin niyo po kami. At maging mga hindi namin alam, nagkulang pala kami sa aming mga sariling katawan, patawarin niyo rin kami. Ang tapos ay tapos na, hindi na namin maibalik, humihingi kami, Panginoon, ng pagpapagaling niyo. Na yung pagkukulang namin sa mga sarili naming katawan, kayo po ang magpuno. At ngayon wala kaming alinlangan, Panginoon, naririnig niyo kami, at wala kaming alinlangan sa iyong kapangyarihan, loobin mo na gumaling ang bawat isang lumalapit ngayon. Hipuin mo ang kahuli-huli ang himaymay na aming laman, ang kaloob-looban ng aming katawan, maging ang labas. Hipuin mo kami, Panginoon, at kami biyayaan ninyo ng kapangyarihang gumaling. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang, punuin niyo kami ng inyong kapangyarihan, at palakasin nyo kami. Panginoon, nawa, sa pagpapagaling nyo, sa inyong pagtuturo sa amin kung paano lubos nagagaling, doon sa mga ang paggaling ay dahan-dahan, at doon naman sa mga biglaan yung pinapagaling ngayon, Panginoon, sa aming lahat, iba't ibang kaso, turuan mo kami, tulad ng ginawa ni Hezekiah, matapos gumaling, sumamba. Nang kauna-unahan niyang inasikaso, pagbangon mula sa kanyang banig ng karamdaman ay sumamba. Ituro mo sa amin, Panginoon, ang lakas namin magamit sa pagsamba sa inyo, unang-una, sa paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa, at upang tamasahin din namin ang magagandang bagay na niloloob mong malasap namin sa pahiram na buhay na ito. Ituro mo sa mga kapatid na ito, Panginoon, kung saan kukuha ng mga lunas, kung saan kukuha ng mga David na makakaminister sa kanila, kung saan at papaano magre-relax at nang sa ganun ang katawan iwan ng mga masasamang espiritu na ayaw naman sa amin kung kami relax. Gustong-gusto ng mga espiritong ito na kami ay mga aligaga at mga lito at mga nagmamadali. So ituro mo sa amin, Lord, to pace ourselves, to relax in the right moments so we will not be breeding ground for evil spirits. At nawa, Panginoon, sa pagpapagaling niyo sa amin, mabigyan namin ng kaluwalhatian kayo sa aming lakas. Sa mga kapatid na narito, wala namang inilalapit sa inyong mga anumang malalaking karamdaman. Salamat po. At nawa, bukod sa mga hindi namin alam, ay talagang napakalakas ng aming mga katawan. Bigyan mo ng katuturan ng buhay namin, Panginoon. Hindi lang para sa sarili ang lakas, kundi magamit sa mga mas dakilang bagay. Pero kasama na rin na magamit namin para sa mga personal na bagay na kayo rin ang may kagustuhang lasapin namin. Mga kapatid, sa inyong pagtayo, sa inyong pananalig, tanggapin ninyo mula sa Panginoon na inyong hinihingi ng may bukas na puso, may pananalig at may pasalamat. At loobin nawa ng Panginoon na paggalingin kayo ng lubos at agad-agad. At kung may iba siyang paraan at dahan-dahan, magkaroon tayo ng bukas na isip at makitang kumikilos ang Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, sa pangalan ng Panginoong Hesus, tanggapin ninyo ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagpapalakas at pagpapagaling. Panginoon, salamat, Ama. Pinupuri namin kayo sa araw ng pagpapagaling ninyo sa pangalan ng Panginoong Hesus.
Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapid ay pinamagatang When Sick or Disabled.
sinapupunan. Ako'y iyong kilala. Wala na ngang iba, sa inyo'y hihigit pa. Panginoon, tapat, dakila ka. Kayo lang ang pupurihin at siyang tatanghalin, pagkat kay buti-buti niyo sa akin. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak ninyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Tinawag niyo akong kaibigan, kahit na ako ay pariwara. Sagat sa labis ang inyong pagmamahal, sa tupang sa kawan na nawala. Kung aking bibilangin bawat butil ng buhangin, ang habag niyo'y ganon karami rin. Ang pag-ibig niya sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Paano ba masusukat taas, lalim, layo't lawak ng pag-ibig niyong sadyang walang hanggan, walang hanggan. Ang pag-ibig na sadyang kay ganda, mga pangako niyo'y gabay sa aking daan. Walang makapapantay sa anak na inyong alay. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailan pa man. Ang pag-ibig niyo'y sapat kailanman. Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwin ay naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit
langit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdami bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay, pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo,
ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Kung nagkamalit, nagkasala man, ang patawad mo'y laging nakalaan. Kung ang kapwa ko sa akin nagkasala man, ang patawad ko kaya'y ilalaan. Ang kabaitan mo ay dapat mong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Ang kabaitan mo ay dapat kong tularan sa buhay ko. Ang kabaitan ko, biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Biyaya ng Espiritu, kabaitan ko. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!